Hello for today's video mga kaante, magpapaksiw nga si Miss Maria at ito ang kanyang entry na maraming kaartihan. Siyempre, i-flex ko muna yung isda kong lulutuin na may kasaling pa-cute-cute. Kinuha ko na nga yung kawali namin na medyo antike at pwedeng maisangla kahit saan. At syempre, hindi lang sa sayaw magaling si Miss Maria, kundi pati na rin sa pagluluto. Ito na talaga ang araw mga kaante na malalaman nyo ang tinatagong talento ni Miss Maria. Kahit ang dami ko ngang kaartihan sa pagluluto, pero mapapawaw naman kayo sa sarap ng aking linoto. Inabot nga ako dito ng ilang minuto mga kaante dahil nga sa 1 kilot kalahati ang isda na binili. Medyo marami-rami nga kami dito mga kaante, kaya pag oras na ng pagkain kailangan ng kompleto para hindi talaga maubusan ng ulam. Ganyan talaga ang simpleng buhay sa probinsya mga kaante, sobrang saya. Dahil nga paksiw ang aming ulam mga kaante, magtitira naman kami para bukas ng umaga. Nahirapan nga dito mag-take ng video si Miss Maria mga kaante dahil yung ilaw malapit lang sa hinihiwaan ko. Para na talaga akong kukunin ni Lord kanina dahil sa sobrang liwanag ng video ko. Balik na nga tayo sa ginagawa ko mga kaante, naghihiwa na nga ako ng luya para sa paksiw. Pag ako nga naghiwa ng luya mga kaante, nililiitan ko to sa paghiwa para makain yung luya. Ganito yung paghiwa ko mga kaante kapag paksiw talaga yung niluluto ko. Iba naman yung hiwa ko mga kaante kapag iba naman yung niluto ko. Ako pala dito yung tagaluto mga kaante, kaya alam ko na yung ibang putahe kung paano lutuin. Hindi pala mawawala ang ating sili mga kaante. Ito talaga yung nagpapatakam ng sarap sa paksiw. At alam nyo ba mga kaante na kinakain ko talaga yung sili kapag paksiw talaga yung ulam ko. Kasi mas nagaganahan akong kumain mga kaante kapag may sili yung paksiw. Sili lover pala yung Miss Maria nyo mga kaante. Kaya pagdating sa mga soy sauce, maanghang agad ang hinahanap. Ilalagay ko na nga yung sangkap na hiniwa ko. At syempre, papantayin natin yung bawat gilid para masipsip yung lasa ng niluto ko. Hindi natin makakalimutan ang ating background ingredients kung hindi ang ating paminta. Ang sagrado sa lahat ng paksiw kung di ang paminta. Walang sasarap kung walang magic sarap. Agoy. Ang ating Ajinomoto na kapatid ni Magic Sarap. Okay lang mawala si Ajinomoto, wag lang si Magic Sarap. Kasi hindi sasarap kung wala si Magic Sarap. At syempre hindi natin makakalimutan ang ating the best ingredient sa lahat kung di ang ating asin. Ito pala yung suka na ilalagay ko sa paksiw mga kaante. Galing to sa buko ng nyog. Pagkatapos ko nga lagyan ng mga sangkap mga kaante, tatakpan ko na at isasalang sa apoy. Nagharing na nga ako mga kaante, hindi ko na talaga kaya ang Tagalog kung ano talaga yung tawag sa ginagawa ko. May mga words lang po talaga ako na hindi ko talaga maiintindihan kung ano talaga yung meaning sa Tagalog. Kaya minsan mga kaante, akala nyo lang magaling ako mag-Tagalog pero sobrang lutang muna ako bago ako mag-voice over. Taga-Leyte po ako mga kaante, kaya yung salita namin is waray. Napapasabak nga lang ako sa Tagalog in my life mga kaante kapag buhay Manila yung kausap ko. Balik na nga tayo kay Miss Maria kasi magpapakute muna siya dito, agoy. Siyempre isasalang na natin ang ating mahiwagang paksiw. Sa dami ng kaartihan ko sa buhay, kapag ito talaga matapon, patay talaga tayo. Hihintayin ko na lang mga kaante na maluto yung paksiw ko, kaya alright pa sa alright. So, ito yung kapatid ko guys, kung kailan patapos na yung video ko, tsaka sumingit. Okay, buksan mo na ang ating mahiwagang ulam. Buksan na! Yan. O, diba? O. Okay, ito. O, ano ba? Ito na yung mga ka-auntie. So, ipapatikim na natin sa mga guest natin galing sa ibang bansa ang ating mahiwagang paksiw. Sumigaw si tatay dahil sa sobrang sarap. Hindi pa nga natikman. Ito na yung paksiw ko na pahubas mga kaanti. Pahubas, it means ano ba sa Tagalog ang pahubas? Basta wala na ba siyang sabaw, parang dry na talaga yung ano natin paksiw. Yan yung ano. Dere. So doon po nagtatapos ang aking video mga ka-auntie. Salamat po sa panonood. I love you all.